Yan, good day to all. Yan, basahin ko itong Numbers chapter 11 mga kapatid. Kasi although meron akong Tagalog dito, so ito yung Tagalog. Kasi medyo mas naiintindihan at saka very clear yung word ng Panginoon dito. So ito yung lugar na tinawag na Tabera sa chapter 11 dahil sa mahirap na dinaranas ng nagreklamo ang mga Israelita. Dahil dito nagalit si Yahweh at pinaulanan ng apoy ang isang bahagi ng kanilang kampo. Kaya nagmamakaawa kay Moses ang mga Israelita at agad naman siyang dumulog kay Yahweh. Dininig naman siya at namatay ang apoy. At ang lugar na iyo'y tinawag nilang Tabera sapagkat nagliyab doon ang apoy mula kay Yahweh. Pumili si Moses ng 70 pinuno dito. Verse 4, ang mga dayuhang sumama ng paglalakbay ng mga Israelita ay nananambik sa dati nilang pagkain at nagaya sa kanila ang mga Israelita, kaya nagreklamo na naman sila. Ang sabi nila, kailan pa baka tayo po makatikim ng karni? Mabuti pa sa Ehipto, doon nahihingi lang ang isda at naalala ba ninyo ang pipino, pakwan, sibuyas, bawang at gulay na kinakain natin noon? Nangihina na tayo ngayon, walang makakain dito kundi ang manang ito. Ang mana ay parang buto ng kulantro at kakulay ng bidilyo. Ito ang laging pinupulot ng mga tao. Ginigiling nila ito o binabayo kapag niluto. Ito'y lasang tinapay na sinangkapan ng langis. Ito'y kasama ng hamog na bumabagsak kung gabi. Narinig ni Moses ang reklamo ng lahat ng sambayanan at nakatayo sa pintuan ng kanilang tulda. Nagalit na ng labis si Yahweh kaya't nanlumo si Moses. Tinanong ni Moses kay Yahweh, bakit ninyo ako ginaganito? Anong kinakagalit ninyo sa akin? Bakit ninyo ako binigyan ng ganito kabigat na pasanin? Ako ba ang nagsalita sa kanila? Alagaan ko ba sila tulad ng pag-alaga ng ina sa kanyang anak? Hanggang nakarating kami sa lupaing pinangako ninyo sa aming mga ninuno. Sa 13, ayaw nila akong tigilan sa kahihingi ng karni. Asan ako kukuha ng karni para sa ganito karaming tao? Hindi ko sila kayang alagaang mag-isa. Napakabigat ng pasaning ito para sa akin. Kung ganito rin lamang ang gagawin ninyo sa akin, mabuti pa'y mamamatay na ako ngayon din kaysa maghirap ng matagal. Dahil dito, sinabi ni Yahweh kay Moses, pumili ka ng 70 matatandang pinuno sa Israel, yung mga kinikilala ng kanilang lepi, at isama mo sa tuldang tipanan. Pagdating ninyo noon, bababa ako at makikipag-usap sa iyo. Babahaginan ko sila ng espiritong ibinigay ko sa iyo upang makatulong mo sila. Sabihin mo naman sa buong bayan na hindi nila ang kanilang mga sarili sapagkat bukas ay makakain na sila ng karni. Magrereklamo na naman sila. Itinatanong nila kung kailan pa sila makakatikim ng karni. Sinabi pang mabuti sa Ehipto at marami silang pagkain, kaya bukas ibibigay ko sa kanila ang pagkain gusto nila. Hindi lamang para sa 1, 2, 5, 10, 20 araw ang ibibigay ko sa kanila, kundi para sa isang buong buwan. Laging ito ang kakainin nila hanggang sa magsawa sila at magkandasuka sa pagkain nito, sapagkat itinakwil nila ako at sinabi pa nilang mabuti pang hindi na sila umalis sa Ehipto. Sa verse 21, sumagot si Moses, lahat-lahat ng kasama ko'y 600,000 at sinabi mong bibigyan mo sila ng karne para lang sa isang buwan? Kahit na patayin ang lahat naming hayop o mahuli ang lahat ng isda sa dagat ay hindi sasapat sa ganito karaming tao.
Sinabi ni Yahweh, Moses, mayroon ba akong hindi kayang gawin? Ngayon, ipakipakita ko sa iyo kung totoo o hindi ang aking sinasabi. Lumakad si Moses at ibinalita sa mga Israelita ang sinabi ni Yahweh. Sinama niya ang 70 pinuno ng Israel at pinatayo sa paligid ng toldang tipanan. Bumaba si Yahweh sa ulap at kinausap si Moses. Ang 70 matandang pinuno, binahaginan ang nga niya ng espiritu tulad ng ibinigay niya kay Moses. Sila'y napuspos ng kapangyarihan at magpropesiya, ngunit hindi na nila ito muling nagawa. May naiwang 2 pinuno sa kampo, si Eldad ang pangalan ng isa at Medad naman ang isa. Tinawag silang kasama ng 70, ngunit hindi sumama, gayunman binahagiinan din sila ng espiritu ni Yahweh. Kaya sila'y nagpapahayag din tulad ng mga propeta sa loob ng kampo. Nakita pala sila ng isang binata at patakbo itong nagpunta kay Moses. Sinabi niya sina Eldad at Medad ay nagpapahayag sa kampo. Dahil dito sinabi ni Josue, na anak ni Nun at lingkod ni Moses, bakit po di po ninyo sila asawayin? Ngunit sinabi ni Moses, nangangamba ka bang ako'y mababawasan ng karangalan? Gusto ko ngang maging propeta at mapuspos ng espiritu ni Yahweh ang lahat ng mga Israelita. Si Moses at ang 70 pinuno ng Israel ay nagbalik sa kampo. Ngayon, nagpadala ng napakaraming pogo si Yahweh. Si Yahweh ay nagpadala ng hanggang may tangay na laksa-laksang pugo mula sa kabila ng dagat. Ang mga ito'y nagliliparan sa paligid ng kampo, 1 metro lang ang taas ng kanilang lipad mula sa lupa at ang na ay 1 araw na lakarin sa kabilang kampo. Lumabas ng kampo ang mga Israelita at nanghuli ng pugo hanggang kinabukasan. Ang pinakakaunting nahuli ng isang tao ay aabot ng 10 malaking sisidlan. Wow! Ang mga ito'y ibinilad nila sa paligid ng kampo. Ngunit, bago pa lamang nila ito kinakagat, binuhos na ni Yahweh ang kanyang galit sa mga Israelita at siya ay nagpadala ng isang kakilakilabot na salot. Ang lugar na yun ay tinawag na Kibrot Hatava, sapagkat doon nalibing ang mga taong naging hayop sa karne. Mula roon, nagpatuloy sila ng paglalakbay hanggang Hazerot. Imagine mga kapatid, yung time na yan noon, panahon ng mga Israelita, talagang mahirap. Imagine, wala kang kaalam-alam about sa, akala mo walang nakatingin sa atin, pero andyan pala si Lord nakatingin sa atin. Yung reklamador, hindi sila makontento doon sa siguro yung time na yan ay baka puro na lang asin or yung tuyo, buti na may mga bagoong. Inanghanap pa sila ng karni, kasi nung sa Egypt nga sila puro karni, free silang kumain ng mga tupa, kung ano-anong karne doon. Ngayon, wala na nga silang ginagawa doon. Binigyan lang sila ng Panginoon araw-araw ng pagkain na mana, but they are not contented sa blessing ng Panginoon everyday. Naghahanap pa rin talaga sila. Yun ang selfish ng tao, walang contentment sa buhay natin. So, sa ngayong panahon, meron na tayong Word of God. Dapat ay matuto po tayo dito sa mga paalaala ng Panginoon. Be contented kung anong meron lang tayo. Ako ay nasanay ako sa gulay at kahit tuyo, okay na yan sa akin. Kasi imagine mga kapatid, once you mag-complain sa Panginoon, imagine magagalit talaga si Lord, kasi siyempre nasasaktan din siya. Ang lahat na ginagawa niya ay para sa kabutihan, pero in spite, hindi sila nagpapasalamat sa mga ginawa ng Panginoon. So, reklamo. Imagine kung
anytime pwede kang dito sa number 6, chapter 16, makikita mo dyan yung mayroong isang kampo na nagreklamo. Yung more than 14,000 ang namatay dahil sa kakareklamo lang nila, yung nalibing sila ng patay. Yung biglang bumuka lang yung lupa dahil sa kakareklamo nila kay Moses. Imagine ngayon ay we have freedom. Ang dami ng mga pwede nating babasahin, itong Word of God, Bible. Ang daming paalaala sa atin ng Panginoon. Kung ano man yung mga pinag-aanan natin, dapat hindi na tayo magreklamo. Yung example, ang dami naman talaga yung mostly sa mga OFW, parang nagrereklamo pa sa sahod kasi nga ay wala silang parang OT or ano. But sa akin ay thankful pa rin. Pasalamat ako. Bakit? Dahil binigyan ako ng employer na to. Ito, hiningi ko tong employer na to. Hindi ako nagrereklamo sa sahod ko kahit minimum lang. Kasi maraming nagsasabi, kuripot yung amo mo, Western, pero kuripot, yun lang ang nalalaman kong Western na minimum lang. At ang tinignan ko naman doon, parang hindi ako kahit minimum lang yung trabaho, but the work is very light. Yung gaya ngayon, wala akong employer for 1 week. Kahit andito sila, wala silang pakialam kung ano lang yung, kung minsan nga ang pagkain ay very simple lang. So bakit pa ako magreklamo sa sahod ko? Kasi parang nakakahiya naman na mag-demand ka ng malaking sahod na imagine may pahinga ka ng 1 to 4, tapos matatapos na 7 to 7:30, andun ka na sa bed. Ano pang gagawin? Magreklamo ka pa. Ang kunti nga lang na time na yung trabaho mo, parang konti lang sa isang araw. Imagine 7 to 12, ganyan lang, tapos pahinga ka na, tapos matulog na, room ka na naman. So for me, very thankful ako, grateful. In spite, wag na tayong magreklamo sa mga gaya ng sa pagkain, no? Yung iba hindi talaga makontento na gusto puro may beef stick. gusto mo laging may barbecue, chicken inasal, ayun nga ay doon sa yung sa time ng mga Israelita noon. Grabe, yung everyday sa time na yan, kailangan andyan ka na, mangunguha ka na ng mana. Kaya lang, bakit nagagalit si Lord sa kanila? Kasi ang instruction nila, good for 1 meal. Pero yung iba talaga, uso na pala noon talaga yung yung Sharon. Kasi hindi makontento yung meron pang nagdala ng mga pang snack. Siyempre, grabe sila, no? Pag sinabi ni Lord kasi na, kukuha ka lang ng isang yung good for 1 meal. Kasi ang mga yung mga Israelita, lang yan sila, yung mga pagkain nila. Yung mana kasi, nabubulok po yan once na magdala ka ng parang good good for isang beses mo lang yung kakainin. Kasi parang na-expired agad, so nabubulok yan. Para kasi yung mga pinipig na maliliit na nakita ko na yan doon sa Israel. So, parang siya, parang rice, tawag nito, rice pop, yung mga maliliit na siya. Tapos so mabubulok talaga yan kasi pero ang ginawa ng iba ay nagsasharon kasi, kaya doon nagagalit si Lord. Yung mga instruction nga na good for 1 meal, sa ganitong oras andyan na kayo sa kampo, mangunguha na kayo, free good for 1 meal.
Yung iba ay mayroon pang ilagay siguro sa mga bulsa-bulsa, may iba may sharon, may marami pang bit-bit na mga ano, plastic at tupperware mga pagkapatid para meron silang pang merienda habang nagkukwentuhan, merong ngat-ngat-ngat-ngatatin, ganyan. Kaya, lesson learned sa atin, no, ngayon for dito sa ano, sa trabaho natin, isa din itong applicable sa atin yung do not complain sa sahod nyo. Meron akong kausap pa doon na may nag ano sa akin, sabi niya yung amo mo western pero kuripot, pero sabi ko parang hindi ko deserve na magsahod ng 8,000 to 9,000 na ang trabaho ko parang 2 oras lang. So sabi ko mas magreklamo pa nga ako na kulang yung aking trabaho kasi sanay ako sa trabaho, gusto kong magtrabaho na yung ano parang 8 hours, ngayon ay 2 oras, 2, 3. Imagine ang trabaho ko lang kasing ano talaga is morning lang, sa hapon wala na akong trabaho kundi mag ano na lang, litayel. Anong litayel nga? Litayel sa Hebrew is walking. Gala-gala, ganyan. Gala-gala kung sa gusto mo. Litayel in Hebrew. So, nasanay ako minsan. Kaya, be thankful kung anong meron tayo sa sweldo. Huwag na tayong magreklamo ka, Lord, but be thankful at the same time, mga kapatid, the best, susi ng success ito yan. Tapos yung Malakay 3:10, ako yun ang ginagawa ko. I'm not saying na I'm success in physically kasi ang dami ko ng pinagdaanan, but naranasan ko na po yung pagpapalo once I disobey the Malakay 3:10. So the reason why bakit ako bumalik, kasi nag-disobey ako sa Malakay 3:10 when I was in Philippines. Kasi alam mo naman, wala akong sariling sahod. So, I'm longing and searching sa magkaroon ako ng sariling sahod para makabalik ako sa pagbigay ng tinutukoy sa Malakay 3:10. And despite nahanap ko, sabi ko, hanapin ko yung church sa Hong Kong kasi sabi nila marami. Although dito ako nanggaling, kaya lang first hindi ko sa dati ay hindi kami magkaigi sa time doon sa Causeway Bay ko. So naghanap ako ng other church. Ito yung napuntahan ko, yung Colon Filipino Baptist Church. So maraming every time na yan FBC Hong Ham, be thankful. Nung every day meron akong salamuhasan pag habang inutusan ako ni Sir magkukuha ng parcel, dala-dala ko to. Thanks God sa mga nagtumanggap dahil this is the way to salvation. So this is your life, mga kapatid in heaven. Kailangan natin ito. The sacrificial love ng Panginoon sa atin para siya ay tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Yan, that's for now, mga kapatid. So, thank you. I miss you, mga KFBC family, dahil still praying na si Lola makabalik na early this June. Sana makabalik kasi na-switch yung aking off to Monday. Dahil ng bata ay pag Sunday nandito siya sa bahay. So, although nami-miss ko na sa choir. Ay, parang 2 buwan akong hindi
nakapag-choir ba in spirit. Yes, we are the, I am here, there, anywhere, kahit iisa na tayo ng spirit ng Panginoon. So, be thankful. Kahit kahapon hindi ko akalain yung kapitbahay namin sa Pilipinas, isa siyang na-stroke, naka-wheelchair, at saka avid fan sa akin. So tumawag siya sa akin, talagang close ko yung matanda na yan, kaya lang taga kabilang RC. So sabi niya sa akin, Ning, ipag-pray mo naman ako. Kasi nga naka-wheelchair, yung stroke, na siya sa pagsasalita. So, sabi ko, parang after my devotion, tumawag siya sa akin. Hindi na ako nagpatubiling, hindi ko siya masiran ng salvation. So, tumanggap siya. Kasi sabi ko, once na alangan naman mag-pray tayo, hingi tayo ng hingi na hindi pa tayo nag-repent. So ko sa kanya, liwanag. In short, she accepted Jesus Christ. Tuwang-tuwa ako kasi on that time parang glory, glory, hallelujah. Kumanta ang lahat na anghel sa langit, sa Lucas 15:7. Sabi dyan is, once isang makasalanang nagsisisi lang. Isang makasalanang nagsisisi, mga kapatid. Ang mga anghel ay sinasabi ko sa inyo, magkaroon ng higit ng kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan kaysa 99 na matuwid na di na nangangailangang magsisi. So, she accepted Jesus Christ at her age 80 years old. So, sabi ko sa kanya, your age is a bonus from now. So, God give you another chance to live. Dahil she is very devoted there in the RC. Noong okay pa siya. So, kaya sabi niya sa akin, ako'y nahihiwagaan sa narinig. Bakit ngayon ko lang yan naririnig? Kaya pala, dami talagang hindi pa nakakaalam pa lang ng word of yung salvation, kaligtasan. Akala nila, mga kapatid, yung 24 hours silang paluhod-luhod, but they are not listening. God will not honor them kasi hindi nila alam the way to heaven. So praise God, I pray for her kasi alam kong isa ko siyang nasharean for salvation ng Panginoon, and may the Spirit of God be with her every day, na mag-miracles ang Panginoon, na makatestify pa siya na God will heal in a possible way, diba? God bless, mga kapatid.